Abiso sa ating mga kababayan, posibleng magtuloy-tuloy pa ang pagtaas ng presyo ng itlog hanggang 4 months. Samantala, target naman ng Agriculture Department na pasiglahin ang produksyon ng bigas sa bansa sa ilalim ng Masaganang Rice Industry Program. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Naomi, isang buwan bago pumasok ang Burr months, tumaas na ang presyo ng itlog at posible pa raw magtuloy-tuloy ang pagmahal ng presyo hanggang sa Disyembre. Itlog ang pinakamurang pinagkukunan ng protina. Hindi lamang masarap ang agahan, pero patok din sa paggawa ng mga pagkain tuwing holiday season. Gaya na lamang ng mga all-time favorite na leche flan at mga cake. Pero bago pa pumasok ang Burr months at holiday season, tumaas na ang presyo ng itlog. Sa price monitoring na Department of Agriculture, sumirit ng 50 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang kada piraso ng itlog ngayong buwan ng Agosto kumpara noong Hunyo. Ang pinakamaliit at murang itlog, 5 pesos and 50 centavos. Aabot naman sa 10 piso ang jumbo size na itlog. Ayon sa Philippine Egg Board Association, nagbawas kasi ng produksyon ng ilang layer farm matapos malugi noong unang quarter ng taon, bunsod ng oversupply ng itlog. Nakakaapekto din sa produksyon ang pagpasok ng tag-ulan at pagsipa ng presyo ng mais na ginagamit sa patuka. At yun po ay nakakaapekto naman sa atin ngayon dahil tumaas naman po ang demand. So, pangalawa po, may contribution pa rin po yung pabago-bago na panahon. Ang result po nito is yung mga diseases, no, in general. Ang resulta po nun ay pagbagsak po ng production. Posible aniyang magtuloy-tuloy ang pagsipa ng presyo ng itlog. Price monitoring ngayon ng medium-sized egg, 6.80 hanggang 7.20 per piraso. Ito na po yung presyo noong December last year, which is yun na po ang recorded na pinakamataas na presyo. Right now, 5 months away pa po tayo from December this year. Ang worry po namin is baka ma-extend na po ito hanggang December, no, end of this year. Pero continuously ang ating industry ay nagre-repopulate. Hinahabol po natin yung pagtaas po ng demand towards December. Pinipilit po nating habulin yung kakulangan na supply ng manok. Nakikipag-ugnayan ang grupo sa Department of Agriculture para tulungan silang mapababa ang puhunan sa pag-aalaga ng manok. Nanawagan din ang grupo sa DA Bureau of Animal Industry at sa Food and Drug Administration para mapabilis ang pagkakaroon ng bakuna kontra bird flu. Sa katatapos lamang na interview kay Agriculture ASEC Arnel de Mesa, binigyan diin ng ahensya na handang tumulong ang kanilang tanggapan at nakikipag-ugnayan na sa FDA para magkaroon din ng bakuna kontra bird flu gaya na lamang ng initiative na ginagawa ng DA sa bakuna para naman sa ASF. Samantala sa harap ng naitalang pagbaba ng presyo ng bigas, target ng DA na pasiglahin ang rice production sa ilalim ng Masaganang Rice Industry Development Program. Layo nitong itaas ang supply ng bigas, pababain ang presyo habang pinatataas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang binhi ng palay, pagpapalawig ng irigasyon at pag-adjust sa panahon ng pagtatanim. Mapapatas aniya sa 7.5 metric tons ang ani sa bawat ektaryeng sakahan na mas mataas kumpara doon sa 3 hanggang 5 ektarya na karaniwang produksyon. Kung magiging matagumpay ay maaring pumalo sa 25 million metric tons ang palay production sa bansa. Naomi, ang Masagana Rice Program ay pasok sa National Rice Program ng DA na may nasa 30 billion pesos na pondo. Yan ang muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Naomi. Maraming salamat, Clazel Pardilla.